lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Honasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Anong garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa aming saliig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. EDSA 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na sinasabi niya. Pangalawa, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, wala naman siyang binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? Baka naman mapagsuspetsyahan siya na namumulitika. Tungkol po doon sa kaso ng PDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Senator Cayetano? Because I was mentioned, can I rebut? Yes, you can, but Yes. okay, we'll give you a chance, sir. Yes. But after that, we're gonna have to go to Senator Honasan and Senator Cheese Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG, na hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Cayetano. Once again, I have to question the numbers that Senator Alan is throwing around. At hindi naman talagang na-confirm, wala namang dokumento na sa kanilang sinasabi. At wala po tayong nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan, naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po, kahit naman po ang ano ang iutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? A very brief response, Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo.
Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. It's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay sa taxes, corruption. Buong buhay nating corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. And only Duterte Cayetano guarantees that in 6 months. I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became Let me senator? respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. All right, this will be the last word on corruption. Senator Marcos, a final statement from you, and then we need to move on. Maybe let's repeat that question because that was a question before the break, Senator Marcos. Bakit daw hindi kayo nagpapakita tuwing hearing sa corruption, sir? Dahil maliwanag na maliwanag sa akin na ang kanilang ginagawa ay hindi anti-corruption, hindi pamumulitika. Hindi po ako sasama sa ganyang klase. Hindi ako sasama sa ganyang klaseng pamumulitika na itinataya at ginagamit ang dapat na pantulong sa ating mga kababayan ang pamumulitika, ang kunwari ay anti-corruption, yun lamang ay itinataas lang ang sariling So bangko. hindi totoo yung Napoles, kaya hindi siya sumama. Pamumulitika lang. So hindi totoo yung sa Binay, kaya hindi siya sumama. Or gusto mo kasi sanang maging vice president ni Binay, kaya ka hindi sumama sa Alright. hearing laban kay Binay. Senator Cayetano, sandali lang po. Okay. Pwede ko pang ilan. Hindi. May I remind, Sandali lang, may I Senator remind Marcos. my good party mate that Hold on, Senator ay, Trillanes. hindi sa dahil gusto ko sumama maging vice president. Ikinumbidahan po ako ng ating vice president na maging running mate niya at hindi ako sumama. Okay. Paano yan ang magiging dahilan? All right. Sorry, Senator Cayetano. That was Okay. after the hearing, lumabaho na yung Binay. Hindi lumabango pa si Binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa sarili niya mga salita. Senator Marcos, Dapat naman mabango pa siya noon Senator nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat Please. tiyakin mo Okay. muna sa ulo Hindi, mo kung tiyak ano na yung tiyak mga ako. sinasabi Tiyak ko mo. yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Okay, Tiyak na hold tiyak on. ko yun. Hold on. Hindi ko hahadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, eto po tanong ko, hindi isipin nyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin nyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin niyo po to, Huwag ah. naman, Alan, candidates. huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds Wait, because Senator I did Cayetano, interrupt. Senator Marcos. Oras Sinabi ko ko, naman wag to. yung Hindi Hold yung on. martial law na may walang rules. May Hold rules on. po dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. it's the time, Senator it's Cayetano, Can I it's have the my time. 1 Yes. minute? Yes. O pati yun, nanakawin mo pa rin.
to the... Ang human rights po, kasama dyan hunger, pagkain, kasama po dyan gamot, kasama po dyan yung extrajudicial killings na kailangan sundin ang batas, kasama po dyan ang shelter. Why has this all been denied to people? Because of corruption, greed of power. Martial law 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang. Having said that, right now, Kidapawan, people are hungry. El Nino, 23 provinces. The government is not doing anything. Pinapabayaan ang mga LGUs, bahala sila. Number 3, Korte. Senator Bongbong is not being honest with you. Dalawang administrasyon, kay ERAP at kay GMA, kaya sila kumampi para nga malakad yung kaso. 1 billion pa ang pending sa court na sila naghahadlang na mapunta na sa gobyerno ang $1 billion. Senator Senator Marcos, and then Senator Hindi Escudero. ko alam kung saan nanggagaling. Kanina pa si Senator Alan na nang-iimbento ng kung ano-ano. Tignan po ninyo kung ano. Okay. Ang kaso tungkol sa human rights compensation ay nasa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at ng human rights claimants. Wala na po ang pamilya Marcos. Hindi man po kami nag-argue, hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang humahadlang sa pagbayad na compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Yan po ang katotohanan. Senator Marcos, I'm talking about the 1 billion with the PCGG and yung $5 billion na nakatago pa. Kung ako nagsisinungaling, hamunin kita ngayon, fact check. Pag ako ay mali ang sinabi ko dito, magwi-withdraw ko. Pero pag ikaw mali, hindi mo lang magwi-withdraw, isoli mo ang pera sa tao. All right. One final... At ipagpatuloy lang natin yung iyong quotation. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa... Hindi po sinabi na ibibigay niya para kay Senator Alan. Alright. Palagay ko, dahil sa record ng Taguig na hindi naman nalutas ang problema. Ngunit, palagay ko, nakita niya ang aking kakayahan dahil sa problema ng peace and order, ng problema ng kapayapaan sa Mindanao ay meron po tayong ibinibigay na substitute bill na magdadala ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Since I All was right. named, You have a very brief Nung time. sinabi ni Mayor Digong yon, kaharap ang mga Ilocano mayors, he was being playful. Pero ang sinabi po niya all over the country, pag hindi mo iboboto si Alan, wag mo ako iboto. Pero, hindi ko po tinatanggap yan kasi siya kailangan natin. Ako po, kahit hindi niyo ako boto, 100% Duterte. Si Bongbong po, Bongbong, pag nasa Cavite, Bongbong Binay. Kapag ka nasa Ilocos, Binay o kaya po Marcos. Kapag ka nasa Mindanao, Duterte, Bongbong. Yan po ang klase ng pamumulitika niya. Isasaksakin ang presidente para siya maging presidente. Ako, wag niyo na ako gawing presidente. Alalay na lang ako ni Mayor Duterte. Kasalanan ko po ba kung yung mga kaalyado nila Alright. ay may mas gusto sa akin? Ikaw yon, hindi yung aliado natin. All right, candidates and audience, please